Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Pakinggan ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo, ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayoy alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung papaanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung papaanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid.
Ang sarap pakinggan ang ating ebanghelyo ngayon, di po ba? Kasi ipinagdasal tayo ni Jesus, pinagdasal tayo ng ating Panginoon sa Ama. Narinig natin sa ating ebanghelyo na idinalangin tayo ni Jesus sa ang kanyang mga alagad sa Ama upang sila'y mapuspos din ng kagalakan katulad natin at magkaroon ng tinatawag na kapangyarihan upang magpahayag ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ni Jesus ng katotohanan sa bawat isa. Na siya ang isinugo ng Ama. Patunay na minahal ni Jesus ang kanyang mga alagad at tayo din. Kahit saglit lamang silang nagkasama. At sa 3 taon nilang magkakasama sa pagmimisyon at ministriya, ipinanalangin sila ni Jesus sa kanyang Ama na sila'y iligtas sa kapahamakan. At maging matatag sa pagharap sa anumang pagsubok na kanilang susuungin. Narinig din natin na sinabi ni Jesus na hindi sila tatanggalin dito sa sanlibutan. Subalit pagkakaluban sila ng buhay na may tuturing na sagrado sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa lahat ng gustong mangyari ng panalangin ng Panginoong Jesus sa Ama. Sinabi din ni Jesus sa kanyang panalangin na kapupuutan sila ng sanlibutan sapagkat naliwanagan na sila sa pangaral ni Jesus, kaya sila ay hindi na makasanlibutan. Ngunit kailangan nilang magpakatatag sa mga pagsubok na kanilang mararanasan sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Jesus. Si Jesus, mga kapatid, simula pa nang siya'y mag-umpisang mangaral, manggamot at magpahayag ng kanyang kadakilaan dito sa mundo, palagi niyang hindi nakakalimutang humingi ng panalangin sa Ama upang siya'y gabayan sa lahat ng kanyang gagawin, upang mabigyan siya ng linaw at maunawaan ang lahat ng gustong ipagawa sa kanya ng Ama. Madalas nating naririnig na hindi mag-uumpisa si Jesus sa kanyang mga gawain na hindi nagdarasal sa Ama. Ngayon naman sa ating ebanghelyo ay nakatuon sa paghingi ni Jesus ng panalangin sa kanyang mga alagad at tayo din na kanyang makabagong alagad. Hindi niya lamang ipinagdasal ang mga ito, kundi ipinagpasalamat niya sa Ama ang pagbibigay sa kanya ng mga alagad. Bakit? Sapagkat naipakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos at ganoon din naman na ipakilala ni Jesus ang Ama sa kanyang mga alagad, sa atin na makabagong alagad, sa pamamagitan ng kanyang misyon at ministriya. At hindi lamang yon, mga kapatid, ipinakilala din ni Jesus ang kanyang sarili sa mga taong patuloy na nagdurusa sa kanyang panahon. Doon sa mga winalan ng karapatan sa lipunan, sa mga inaapi, sa mga hindi nabigyang pansin sa lipunan. Dito niya unang ipinakilala ang kanyang kadakilaan. Naging mabunga ang misyon ni Jesus dito sa mundo dahil nabago niya ang mga alagad, lalo na ang pagtuturo sa katotohanan mula sa Ama. Ibig sabihin, mga kapatid, kung sa panahon natin ngayon, naniniwalang tayo'y alagad ni Jesus, it means that the Spirit of God moves our hearts to respond to the appeal of Jesus. Ano yung apila ng Jesus o apila ni Jesus o panalangin ni Jesus? Una, nang dahil sa mga alagad, mga kapatid, ang kalwalatian ay dumating kay Jesus sapagkat tinupad nila ang pagiging isang mabuting alagad. Naging masunurin sila na sumunod kay Jesus para ipalaganap at maipanumbalik ang mga taong naligaw sa panahon nila. At ito'y isang karangalan sa Diyos na ating Ama. Ganon din dapat ang gawin natin bilang mga makabagong alagad ni Kristo. Magpanumbalik sa ating kapwang nawawalan sa landas patungo sa kalooban ng Diyos. Yung magkaloob ng pag-asa sa mga nawawalan nito.
Hindi dapat tayo ang maging sanhi din ng pagkakahiwa-hiwalay. Kailangan mabigyan natin ng karangalan ang Ama. Yung makaakay tayo ng isang taong dati ay nasa masamang gawain, palapit sa Panginoon, ay isang karangalan ito para sa Ama. Sapagkat masasabi natin sa ating sarili na nananahan sa ating puso ang kabutihan ng Diyos dahil sa ating ginagawang kalugod-lugod sa Diyos. Tulad halimbawa ng isang pasyente na napagaling ng isang nurse, ay karangalan ito ng isang doktor. Yung natulungan natin ang isang estudyante na maabot ang kanyang pangarap, ay isang karangalan ito sa isang guro. Kaya nga kung tayong mga tagasunod ni Kristo ay nakaakay na maipanumbalik ang kapwang nagkasala sa Diyos, mas mapararangalan natin ang ating Panginoon. Katulad ng ipinakita ni Jesus sa atin ngayon, ang patuloy niyang paghingi ng gabay para sa kanyang mga alagad, para sa atin, upang tayo lahat ay mailigtas, ay isang pagpapakita na napararangalan ni Jesus ang Ama. Lahat tayo'y mahalaga sa Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoong Hesus, na kahit ang kanyang buhay ay kanyang ialay upang tayo ay mailigtas. Take note mga kapatid, bago umakyat ang Panginoong Hesus sa Ama, tayo pa rin ang kanyang inaalaala. Tayo pa rin ang kanyang iniingatan. Tayo pa rin ang kanyang ipinagdarasal. Tayo pa rin ang nasa isip niya. Ang malagpasan natin ang pagsubok na ating kakaharapin na magpatuloy sa misyong iniatas niya sa bawat isa sa atin. Ikalawang apela ni Jesus, mga kapatid, ang alagad ay ikinumisyon at itinalaga para sa ating tungkulin, katulad ng pagtatalaga ng Ama kay Jesus. Di ba? Nagmisyon siya dito sa atin, sa mundo. 3 taon siyang nagmisyon bago siya ipinapatay. At nakita natin ito kay Jesus na itinalaga niya ang kanyang mga alagad para sa isang makabuluhang misyon. Iniwan niya at ipinagkatiwala ang sanlibutan para tayo ang magpatuloy ng kanyang inumpisahang misyon na maghari ang kalooban ng Diyos katulad ng sa langit. Lagi nating ipinagdarasal yan sa ating panalangin. Tayo mga kapatid ay binigyan ng karapatan na ingatan at pagyamanin ang bawat iniwan niya sa atin. Ang sabi ni Jesus, hindi niya ipinagdarasal ang sanlibutan, subalit ipinadala siya ng Ama upang iligtas ang sanlibutan. Can you imagine yun? Nagmisyon siya, nagministriya siya, at iniligtas niya tayong lahat. Malaking hamon ngayon para sa atin kung papaano natin ngayon i-explain sa Panginoon kung bakit ganito na ang nangyayari sa ating lipunan, sa sanlibutan na ipinagkatiwala niya sa atin. Kung sa mga manggagawa, mga kapatid, tayo ay itinuring na niyang may-ari sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. Bakit? Sapagkat tayo ang nakikinabang sa lahat ng kanyang pag-aari. Kasama na ang ating kapwa. Kaya nga kailangan natin itong pahalagahan. Kailangang ibalik sa kanila ang kanilang dignidad na ipinagkaloob ng Diyos na ngayon ay winawalan ng halaga ng iba na hindi marunong matakot sa Diyos. Subukan nga natin ngayong ibukas ang ating mga mata, mga kapatid, sa ating paligid, sa ating lipunan, sa buong sanlibutan. Masasabi ba nating naghahari ang kalooban ng Diyos? Maraming mga katanungan ang makikita natin sa ating kasalukuyang panahon. Maraming anyo at larawan ni Jesus na makikita natin ngayon sa kasalukuyang panahon natin. Dahil marami ang naging suwail sa Diyos. Marami ang nagtaksil sa Diyos. Hindi tumigil
na patuloy na ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin ang Diyos. Ang sabi sa libro na aking nabasa, mga kapatid, what Jesus does not for the world is to send out His disciples into it in order to lead it back to God and to make it aware of God. He prays for His men in order that they may be such as to win the world for Him. Bilang kanyang iniligtas, mga kapatid, ano naman ngayon ang inaasahan sa atin? Upang tuluyan nating mapagtagumpayan ang mga pagsubok at nagbigay si Jesus ng magiging sandata natin sa paggampahan sa misyon na iniatas niya sa ating mga balikat. Una, He offers us His joy. Ipinagkaloob ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin ang kagalakan upang sa pamamagitan nito ay maisabuhay natin ang pagsasagawa ng may galak sa ating mga puso. Ang sabi, magalak kayo sapagat ako'y nabuhay namang muli at ganun din kayo. Patuloy ang kagalakan sa inyong mga puso. Isang mensahe, mga kapatid, na mula sa ating Panginoon na habang tayo ay gumagampan sa ating mga tungkulin, ay kasabay nito ang kagalakan na sumunod sa kanyang misyon na ipinagkatiwala sa atin. Ikalawa, He also offered us warning. Sinabi niya sa kanila na kapupuutan sila ng sanlibutan dahil sila ay hindi na makasanlibutan. Magiging iba ang kanilang pagtingin at pamantayan sa daigdig dahil sila ay nakakaunawa na sa kalooban at pag-ibig ng Diyos. Pero kaakibat nito ay katatagan at kagalakan na mapaglabanan ang lahat ng unos sa gitna ng sakuna. Yung harapin ang puot ng sanlibutan dahil sa pagsunod sa pagiging isang alagad ng Diyos. Ang sumunod na sinabi ni Jesus sa kanyang dasal ay ganito, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Kung ating iintindihin ang dasal na ito ni Jesus sa Ama, ay hindi niya ihiniling na alisin ang kanyang mga alagad, tayo na mga bagong alagad, at tagasunod niya dito sa sanlibutan. Hindi niya ipinagdasal na tayo ay lumaya sa mga pagsubok, kundi ang kanyang hiling sa Ama ay mabigyan tayo ng katatagan sa pagharap natin sa pagsubok at ipangaral ang mabuting balita sa mga maralita. Kasabay nito, mga kapatid, yung pumaloob din tayo sa kanilang kinakaharap na suralanin, yung ating mga mahihirap ngayon, upang atin itong matulungan. At habang tumutugon tayo sa panawagan na tulungan at bigyang dignidad ang mga aba sa kanilang kinalalagyan, marinig nawa natin ang boses ng Panginoong Hesus sa kanila. Dahil hindi tayo masasabing alagad ni Jesus kung mas maghahari sa ating puso ang takot na harapin ang katotohanan. Hindi kailangan ng Diyos yung nakakulong sa kanilang comfort zones habang patuloy na naririnig ang daing ng sambayanan at lipunan na walang anumang pagtugon habang ang karamihan ay nasa bingit na ng kamatayan. Hindi kailangan ng Diyos ang taong hindi marunong tumingin at mangalaga sa kanyang kapwa. Sabihin man natin tayo ay sumusunod sa Panginoong Hesus, pero hindi naman natin ito na isa sa buhay. Hindi naman natin ito na isa sa praktika, ay walang kabuluhan ito para sa Diyos. Walang halaga ito sa Diyos. Yung mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano na patuloy na nagsasagawa ng kanilang panalangin, laging nakikita sa simbahan, pagkatapos nakita sa FB, sa Facebook, na sumama si Father sa rally, ay galit na. At kinukot siya na ang pari, ayaw nang magsimba, ay hindi tunay na lumalago sa kanyang pananampalataya. Yung wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa ating lipunan at pagtulong sa ating mga aba at nangangailangan, ay hindi tayo maituturing
na mga tagasunod ni Kristo. Nakakalungkot lamang isipin ngayon na sa dami ng ating mga nararanasan, mayroon pa ring iba na mahirap nang tumugon sa mga nangangailangan, mangungutya pa. Sinasabi pa nilang sila'y tagasunod ni Kristo at alagad ng Diyos, ngunit hindi naman makita sa kanilang pamumuhay. Ang Kristiyanong patuloy niyang inilalayo ang kanyang sarili sa mga aba at maralita ay hindi tunay na Kristiyano para kay Jesus. Ang Kristiyanong patuloy na nagdarasal at nagninilay lamang sa loob ng kanyang comfort zones at hindi makita sa kanya ang tunay na diwa ng pagiging isang Kristiyano para kay Jesus, ito ay hindi tunay na sumasamba. Hindi naman sinasabi na mali ang magdasal at mag-meditate sa loob ng bahay, sa loob ng ating mga tahanan. Ang sinasabi dito, mga kapatid ng Panginoon, tayo ay hindi na makasanlibutan sapagkat idinidemonstrate na natin anuman ang ipinagdarasal natin. Na isa sa buhay natin anuman ang mga hinilihiling natin sa Diyos dahil nananalaytay sa bawat ugat ng ating katawan ang pagiging isang Kristiyano natin. Kung hindi natin pwedeng sabihin na hindi tayo mahal ng Diyos kung hindi tayo tumutugon. Ang sinasabi dito, mga kapatid, ay ipakita natin ang pagiging binyagang Kristiyano natin. Hindi yung tayo pa mismo ang magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng iisang katawan ni Kristo. Madalas nating naririnig na nagdarasal si Jesus at pagkatapos niyang magdasal ay gumagawa siya ng paraan upang matugunan at ma-demonstrate, ma-exercise ang kanyang ipinagdarasal. Sapagkat ang tunay na pagiging isang tagasunod ni Kristo, mga kapatid, ay sumasabak yan sa lahat ng pagsubok na walang atras at walang takot. Nagsasalita yan kung may nakikitang kamalian at tumutugon yan sa mga nangangailangan ng walang reklamo at pagdadalawang isip. Ang pangangailangan naman hindi lamang sa mga material na bagay o mga essential na bagay na dapat maipagkaloob. Nariyan din ang pangangailangan ng pagtugon at pagbabahagi ng ating mga sarili nang may kusa. At alam lahat ito ng Diyos. Kung anuman ang hangarin at plano natin sa buhay, lahat ng ito ay hindi lingid sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ito yung pangunahing ipinanalangin niya sa Ama na mabigyan ng katatagan at lakas ng loob ang kanyang mga alagad. Dahil alam ni Jesus na marami sa kanyang mga alagad ang mahihinang paglabanan ang mga tukso at temptasyon sa buhay. Kaya nga, natukso ka agad si Judas di ba? Dahil hindi napatatag ang kanyang pagtitiwala at paniniwala at pananalig sa Diyos, kaya natukso siya. Ang pagiging isang Kristiyano, mga kapatid, at tagasunod ni Kristo ay hindi paligsahan ng kung anong meron tayo, kundi ang pagiging isang mabuting Kristiyano ay bukas ang loob at malawak ang kanyang pangunawa sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na ang kaligtasan at pagpapahalaga sa kanyang kapwa. Dahil hindi naman tayo binuhay at binigyan ng pagkakataon dito sa mundo upang magpakasaya lamang kung anong meron tayo ngayon. Lahat tayo, mga kapatid, ay may obligasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Mayroon tayong pagsusulit sa takdang panahon. Tandaan natin yon. Kaya habang mayroon pang pagkakataon, mga kapatid, isaayos na natin ang ating mga buhay. Pagsumikapan nating ibahagi ang ating kakayanan kung ano ang meron tayo. Ang ibahagi ang ating oras para sa ikabubuti ng iba. Yung kusang loob na pagtulong natin sa ating kapwa ay isang pagpapakita ng pagiging mature natin sa ating pananampalataya.
na totoong namumunga tayo ng sagana at higit lalo pang namumunga ng sagana kung buong puso natin itong gagamitin sa mabuting paraan. Halimbawa lang, ito may example ako, mga kapatid. Kayo na sumagot sa inyong kaisipan, ha? Halimbawang may narinig tayong mag-asawa sa kapitbahay na nagbabangayan, nag-aaway. Hindi tumitigil ang sagutan at talsikan ng kanilang mga gamit. Disturb na ang isip natin. At yung kaluluwa natin, disturb na din. Hindi pa rin ba tayo lalabas at magtatanong sa kanila? Lalabas ba tayo upang katukin sila? O sasabihin natin sa ating mga sarili, ayaw nating madamay? Sapagkat away ng mag-asawa lamang yon. Ang mabuting Kristiyano, mga kapatid, ay gagawa siya ng paraan. Halimbawa, kung ayaw niyang madamay, tatawag siya ng barangay na siyang mag-aawat sa mag-asawa, di ba? Dahil sila ay mas may karapatang pakinggan at patigilin ng mag-asawang nag-aaway. At ito'y masasabi nating malaking ambag natin bilang mabuting Kristiyano dahil nakialam tayo upang wala nang mamatay sa bawat isa, wala nang magkasakitan. At doon mismo, may pakialam tayo sa ating kapwa, na ipakita natin na tayo ay may pakialam sa ating kapwa. Ngayon, makikita natin ang daming mga naghihirap, humihingi ng tulong, walang makain. Nasa sa atin na ngayon ang response, mga kapatid. Sa pamamagitan ng aking kwento, kung papaano tayo mag-respond sa mga nakikita natin ngayon sa ating lipunan. Huwag nating pairalin, mga kapatid, ang ating takot sapagkat makakalimutan natin na may obligasyon tayong dapat sundin at tapusin dito sa mundo. Ang ingatan at alagaan, mahalin ang ating kapwa, katulad ng ating mga sarili. Masisiyahan sa atin ng Diyos kung nagawa tayong ng mabuti o nakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Sabay sasabihin sa atin, well done and good job. Diba? Ang sarap nun. At yung biyaya parating na. Yung mga biyayang galing sa Diyos ay parating na sa ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa. Hindi simple ang pagsunod sa yapak ng Panginoon. Subalit ngayon ay idinadalangin niya ang kanyang mga alagad. Kasama na tayo doon na mapagtagumpayan nating lahat ang mga pagsubok at ang mga masasamang ibinibigay ng sanlibutan ito. Sapagkat marami ang ibinibigay ang sanlibutan ito na humahadlang upang tayo ay mas lalong mapalayo sa Panginoon. Kaya kailangan maging matatag tayong mabuhay dito sa mundong ibabaw. Lalo na kung tutuparin natin yung sinasabi ni Jesus kay sa Ama na tayo ay hindi makasanlibutan, katulad ni Jesus na hindi makasanlibutan. Ipinagdasal tayo ng Panginoon sa Ama na maging matatag upang magampanan natin ang misyon at mas pairalin ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng sama-sama nating pagsasaayos ng kanyang kaharian dito sa lupa. Tandaan natin, mga kapatid, hindi tayo ipinagdasal ni Jesus na alisin tayo sa mundong ito. Hindi aalisin sa atin ang mabibigat na problema na ating nararanasan, kundi ang sinasabi sa atin ngayon ng Ebanghelyo ay maging matatag tayo na harapin at mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng patuloy nating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Malaki yung hamon sa atin ngayon bilang mga bagong tagasunod ni Kristo, mga bagong alagad ni Jesus, sapagkat mula sa kanyang kabutihan na iniligtas tayo sa ating mga kasalanan, ay hindi niya pa rin tayo pinababayaan na basta na lamang niya tayo iiwanan na walang anumang paghingi ng tulong at gabay mula sa Ama. Napakaswerte nating mga tao. Maraming hiniling ang Panginoong Hesus sa Ama bago siya umakyat sa langit. Lalo na ang mapag-isa tayo bilang iisang katawan ni Kristo. Magkakaiba man tayo ng hangarin sa buhay, mga kapatid, ngunit iisa naman ang ating tinatahak na landas, at yan ay ang landas patungo sa kabutihan ng Ama.
Sa panghuli, mga kapatid, naway maging inspirasyon natin ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at bilang tugon natin ay manatili nawa tayo sa pag-ibig niya. Manatili tayong nagkakaisa sa puso, isip at sa gawa upang lahat ng ito ay sabay-sabay nating mapagtagumpayan katulad ng pagtatagumpay ng ating Panginoon sa kamatayan at matagumpay na pag-akyat niya sa langit at buong pagtitiwala nating salubungin ang kanyang ipinangako sa atin, ang kanyang banal na espiritu na siyang mananahan sa atin upang manguna at gumabay sa ating lahat. Patatagin nawa tayo ng ating Panginoon, lalo na sa ating mga sarili, yung pananalig natin sa Kanya upang sa pagharap natin sa panibagong yugto ng ating buhay, bilang mga tagasunod niya, ay magiging mayabong ang ating buhay bilang mga binyagang Kristiyano. Nawa mga kapatid, patuloy nating saliksikin ang pag-ibig ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po tayong lahat.